sasabihan or pagalitan. Ganun yung generation nila. Nung ako ay lumalaki, lagi niya sinasabi sa akin, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka doktor o abogado. Lagi niya yang paulit-ulit habang ako ay lumalaki. Lagi niya yan sinasabi, pag hindi ka natapos ng pag-aaral mo, magiging abo ka dyan sa gilid ng daan. He always emphasized that you mean nothing to the world if you do not finish your education. That was his, that is my greatest gratitude to my father. The emphasis he gave in education. Wala namang problema sa akin yun nung ako ay lumalaki dahil gusto ko din naman talaga maging doktor. Kaya on that point, pareho kami ng, hindi ako yung pinipilit ng mga magulang na magdoktor ka kahit ayaw. So walang naging problema sa amin doon. Pero nung hindi man naging successful yung aking pagpasok sa medisina, ay lumipat ako sa pagiging abogado dahil binigyan din naman ako ng option ng aking tatay na pwede ang abogado. Yun lang ang katanggap-tanggap sa kanya. Maging abogado o maging doktor. Noong nakapag-usap kami, noong isang araw, sabi niya sa akin, naging forceful ba ako? Mapilit ba ako sa pagsabi ko sa iyo na maging abogado ka? Sabi ko, oo. Sinasabihan mo ako, pinapagalitan mo ako. Lagi. Kinento ko sa kanya na isang beses, bihira akong umiyak. Pero isang beses, dahil nalaman ko na hindi ako makakatuloy sa 4th year law school dahil meron akong isang bagsak na subject, wala akong ibang masabihan nung sakit na nararamdaman ko. Kasi pakiramdam ko, yung tatay ko lang din, makakaintindi sa akin. Dahil dumaan din siya ng law school. So tinawagan ko siya. Hindi ako makapagsalita. Iyak lang ako ng iyak. Humahagulgul ako sa iyak na sinasabi lang niya, hello, nasaan ka? Yun lang ang sinasabi niya, nakidnap ka ba? Tapos iyak lang ako ng iyak. Tapos dalawa lang ang tanong niya na paulit-ulit, nakidnap ka ba o buntis ka ba? At that point na paulit-ulit na niyang tinatanong kung buntis ba ako, sabi ko na sa kanya, pa, hindi ka man siguro umiiyak ang babaeng buntis. Siguro happy siya, no, na buntis siya. Sabi ko, nahihirapan ako sa isang subject ko and pakiramdam ko, sasabit ako dito. Tapos ang sagot lang niya sa akin ay, sabi niya, yun lang pala eh, bakit mo ko tinatawagan, mag-aral ka na. Ganon ka tigas yung kanyang paniniwala at pagpipilit na ipursige ko ang aking edukasyon. Wala nang, huwag ka na umiyak, mag-aral ka, madali lang yan, lumabas ka muna, magkape ka, wala. Sinabi lang niya sa akin, yun lang pala. Ibaba mo na yung telepono at bumalik ka na sa pag-aaral mo. Kaya noong ako ay naging abogado, yun din yun ang sinasabi ng kaibigan ng tatay ko sa akin na nakita niya ang tatay ko, sobrang saya. Yung araw na yun na nalaman niya na naging abogado ako, yun yung sobrang saya niya. At sinabi sa akin ng kaibigan ng tatay ko, sabi niya, hindi mo maiintindihan kaming mga tatay na kaming mga abogado pag nagkaroon kami ng anak na abogado. Ganun, iba yung saya namin
kapag nakikita namin na meron na kaming anak na abogado. Sabi niya sa akin doon, sabi niya, pinilit ba kita? Sabi ko, hindi lang pilit. Sinigawan mo ako at pinaiyak mo ako ng madaming beses dahil sa edukasyon at sa